Ay, nandiyan na pala kayo mga bata. Kamusta? Setyembre na naman. Malapit na ang Pasko. Huwag kayong mag-alala mga bata. May mga panahon pa tayo para mag-ipon. Ngayong araw nito ay gagawa tayo ng tin alkansya. Diba Ate Lian? Anong mga kailangan natin gagamitin? Yan. Unang narito ay ang lata. Yung dalawang pares ng lata. At ang isa dito ay binatasan na natin para lusutan ng coins. Anong next, Ate Lian? Ito. Anong tawag dito? Glue stick. Yan. Dahil wala tayong glue gun, ang alternatibong pamamaraan sa pagdidikit nito ay gagamitan natin ng kandila at ng pospro. Mag-ingat tayo ha sa paggamit nito. Magpatulong tayo sa nakakatanda para maiwasan natin yung sakuna. Yan. Gagamit din tayo ng gunting. Anong kailangan natin tandaan sa paggamit ng gunting? Kamay. Ayan, baka masugatan ang ating kamay, kaya magpatulong tayo sa nakakatanda, di ba? Sa mga magulang, sa ate, sa kuya. At kailangan din natin ng magazine para sa pagdidisenyo ng ating tin alkansya. At kailangan natin ng glue o pandikit. At para maayos at malinis ang ating pagdidikit, gagamitan natin ito ng paintbrush. Ayan, handa na yung mga gagamitin natin. Kailangan natin ng makakatulong. Tawagan natin si Ate Roniela para sa pagtulong sa atin sa pagbuo ng ating tin alkansya. Ate Roniela, tulungan mo po kami ha. Gusto mga bata, tulungan niyo akong gumawa ng ating alkansya. Ang unang step natin is balatan natin ang tin can. Sumunod, pagdidikitin natin siya gamit ang glue stick. So, gaya ng sabi ni Ate Lourdes, magpatulong tayo sa nakakatanda dahil hindi ganun kadali ang procedure na ito. Ginagamit natin yung kandila para matunaw yung glue stick. Pag natunaw yung glue stick, yun mismo yung magiging pandikit natin. Di ba ang saya? Dahan-dahan, baka mapasok. Tama, masakit to. Sobra. Baka sira yung balat. Kailangan magpatulong sa matanda. Yan na. Mag-ingat tayo sa paggamit ng apoy. Yung kalabasan ng ating procedure. So, ang next step natin is maggupit ng mga pang-decorate natin dito. Dahil recyclable nga, gamit tayo ng Old magazine page. very good, Ate Des. Kaya din ang sabi ni Ate Des, magpatulong at mag-ingat sa paggamit ng gunting. Matapos ating gumawa, itong kalalabasan ng ating magazine. So, para madikit natin siya dito, na hindi gumagamit ng masyadong maraming glue, lalagyan natin ng tubig ang ating glue. So, parang magmumukha siyang gaw-gaw at lalong mas madikit. Matipid pa, no, Ate Ronnie? Tama. At ang glue na gamit ni Ate Lourdes ay gamit niya pa noong high school siya. So, talagang matipid. That was 10 years ago, ah! Oo, di ba? 11 ka pa lang. Tama ba ako? So, gamit ang brush, lalagay natin siya dito. And then, papatungan ng magazine at brush ulit para lalo siyang malikit. After natin siya mapatuyo, ganitong kalalabasan ng ating
Apat siya. Di ba mukhang sosyal? Dahil sa maraming makukulay na magazine na pinatong sa kanya. Yan, tapos na ang ating tin alkansya. Pwede nang gamitin. Salamat, Ate Roniela. O, mga bata, natutunan niyo na yung paggawa ng ating tin alkansya. Sana nag-enjoy kayo sa ating ginawa ngayong araw na ito. Ano? Yan.